Mula naman kay Nesing Baro, Eli Soriano is the best. No one can beat him. He is a God-given preacher. Ayan. Actually, walang lugar sa page natin yung kanyang comment. Kasi unang-una, hindi ko naman tinalakay si Soriano. Wala rin namang dahilan sa mga video ko para ipasok si Soriano. Pero dahil nag-comment ka ng ganyan, bigyan mo rin kami ng pagkakataon na sumagot. Ang totoo, hindi ho ako kumbinsido sa pahayag niyan. Marahil is masyado siyang na-obsess kay Soriano. Pero sa totoo lang, kami po ay nagsuri din sa mga aral ni Soriano. Ako mismo, nagsuri ako dyan, Sister Michelle. At dumating sa point na ako'y umaatin sa mga doktrina na itinuturo ni Soriano. Pero hindi pa rin ako nagpabaptize kasi hindi ako kumbinsido sa aral na kanyang itinuturo. May kinalaman naman sa pahayag niya na wala pa daw nakatalo kay Soriano. Hindi ko totoo yan. Pansinin po ninyo, kung pamilyar po kayo sa Pentecostal Fourth Watch, nagkaroon ng debate sa pagitan ni Soriano at ni Kilyao ng Fourth Watch. Na yung debate na yan ay hindi in-upload ng ang dating daan. Bakit? Kasi tagilid si Soriano po dyan. May time pa nga na nagpahayag si Soriano doon sa debate na ang sabi niya is, paano naging apostol si Periol? Hindi naman bumubuhay ng patay. Lahat ng apostol ay bumubuhay ng patay. Baka si Periol kahit ipis hindi pa nagawang bumuhay. Kaya nung tinanong siya ni Kilyao, ang sabi niya, saan mo mababasa na ang lahat ng apostol ay bumubuhay ng patay? Hindi ko nakasagot si Soriano po dyan. Ibig sabihin, hindi naman siya nanalo sa debate na yon. Talo nga siya kung tutuusin. Ikalawa doon sa debate niya sa Saksi ni Jehovah. Kung di ako nagkakamali, ay naka-upload pa yun sa YouTube. Parang si Ayers ata, yung kalaban niya dyan. Si Soriano kasi ay naniniwala na yung term na God ay tumutukoy sa personal name ng Diyos. Kaya nung tinanong siya ni Ayers, ang sabi ni Ayers is, sa Bible, si Satanas ay Diyos ng sanlibutan. So tanggap mo, magkapangalan sila ng Diyos. Hindi rin makasagot ng maayos si Soriano dyan. And ba yung sinasabi mo na no one can beat him? Kung titingnan mo nga yung debate na yan, tagilid siya dyan. At hindi ho natapos yung debate dahil tinakbuhan niya po yan. At yung pangatlo is yung debate niya sa Seventh-day Adventist. Meron pong naka-upload sa YouTube na 2-on-1. Pero nagkaroon po ng debate na 1-on-1 sa pagitan po ni Kamenong at ni Soriano. Ang moderator pa noon ay si Ronald Ubidos, dating Seventh-day Adventist. Alam niyo po, sa debate na yon ay talo rin po si Soriano. Kung mapapansin niyo, hindi rin po nila in-upload po yan sa YouTube. Kaya hindi niyo yan mapapanood. Pero yung mga nakasaksi sa debate na yon, alam kung paano nilang paso si Soriano. Kaya hindi ho ako naniniwala personally na undefeated si Soriano sa debate. Kaya lang ho, nagmumukhang undefeated kasi una, pagtalo, hindi ina-upload sa YouTube. Ikalawa, is tinatakbuhan. Kaya wag ho kayong magpapahayag sa mga Seventh-day Adventist na si Soriano daw ay most sensitive preacher. Yan daw ang pinaka-the best na mga ngaral. Ang totoo, napakaraming debate na ng tinakbuhan po niyan. Lalo po sa Seventh-day Adventist, hanggang namatay na lang po siya, ay tinatakbuhan niya yung mga debate sa Seventh-day Adventist. Kaya po, mas maniniwala pa ako na ang Seventh-day Adventist ang tunay na nagdadala ng katotohanan kaysa po sa relihiyon na itinaguyod ni Soriano.